Single detached na nasa prime location kaya walking distance lamang SM at Robinson at iba pang mga landmarks. Napakagandang community with complete amenities at meron ng modern contemporary design. I-check nyo na po ito. Magandang araw. Nandito po tayo ngayon sa Barangay San Agustin 1, Dasmariñas, Cavite. At titignan po natin ang isa sa pinakamagandang unit na tinatayo po natin dito sa Iglesia Dasmariñas, si Fuji Model Unit. Pero bago po natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo na rin po yung bell button para whenever na kami po ay mag-upload ng mga bagong YouTube house tours, isa po kayo sa mga makakita nito. Kami rin po ay nasa Facebook, so please make sure to click like and follow para maging updated po kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my wife, Alex Felices, and welcome po kayo to another Your Homes House Tour. Si Fuji model po natin ay single detached kay lahat po ng side ng ating bahay ay mayroong bintana. Meron po tayong lot area po dito na 120 square meter kaya napalaki po ng inyong space at marami po kayong pwedeng gawin. At the same time, meron po tayong floor area na 83 square meter. Meron po tayong provision for 3 bedroom. Meron po tayong 2 toilet and bath, isa po sa ground floor sa second floor. Meron po tayong dining area, living area, kitchen area, service area, and parking po na kung meron po kayong dalawang sedan na sasakyan, kasyang-kasya po dito. So, ito po ay basic turnover or yung tinatawag po nila na core turnover po. Ano pang hinihintay natin? Tignan po natin ang unit. Ayan. So ngayon po, titignan po natin ang kanilang actual turnover unit at makikita nyo po kung ano po yung ating basic finish na turnover. So ayan, tignan po natin. Pansin po natin dito sa labas, naka-modern contemporary design na po siya. Pansin nyo, napaka-modern po ng pagkakadesign ng bahay at magaan po sa mata yung kulay po niya kaya napakaganda. And at the same time, mapapansin din po natin na may balcony na po rin po yan. Mamaya puntahan po natin yan. So, dito po sa side po na to, because this is 120 square meter ang ating lot area, ito po yung ating parking area. Kung kayo po ay merong sasakyan na sedan, dalawa, kasya po yun dito. Mapansin po natin din, high ceiling na po ito. Sobrang tibay din po ng pagkagawa ng bahay. Kaya mapansin nyo po yung ating mga poste. Yan, visible na visible po yan. Tara, tingnan po natin yung paikot po ng bahay. Kasi tayo po ay single detached. So, wala po tayong katabi mismo yung bahay natin. Nasa gitna po siya ng ating lote. So, this is the side na pwede nyo pong gawin for your garden. O, kung pwede po maglagay ng mini garden or tambahin po sa side po nito. Lahat po ng side po ng ating bahay ay meron pong setback po na 2 meters. So dito, in case po na gusto nyo pong ilagay po yung inyong laundry area, pwede nyo po yung ilagay dito or kaya ilabas nyo po yung kitchen nyo. Pwede rin naman po dito. So dito po, ayan po, paikot po natin. Pati po dito sa side po na to, ayan, 2 meters din po ito. Madami po kayong pwedeng gawin pa sa mga bawat sides po ng inyong bahay. Maglagay po kayo ng mga halaman. And dito po, may access po tayo at sliding door. Para connection po natin sa pagpasok po dito sa tabi po ng bahay po natin. So tara, pasukin po natin ang bahay. So ayan, dito po, makikita natin, meron po tayong sementado na part po dito. Pwede po natin paglagayin ng tambayan din. At ito po yung kanyang specs po ng bahay. Anyway, makikita nyo naman po yan. Tara, pasukin po natin yung loob. Ayan, pagkapasok po natin, bago po natin ito i-explain yung part po dito, ang ating pintuan ay medyo mas malaki na po siya kaysa po sa standard nating pintuan at naka-metal flush door na rin po tayo dito. So ayan po, may naka-lockset na rin po yan dito. So ngayon, mapapansin nyo po, painted na po ang ating mga walls at ceiling. So, katulad po na nabanggit ko kanina, ito po ay basic finish. So, technically po, wala lang po itong tiles, wala po itong ceiling po sa second floor, and wala po siyang partition. Other than that, you can do less dun po sa mga pwede nyo gawin sa bahay nyo. So, ayan, makapansin nyo po, dito po yung ating living area. And, meron po tayong lanay dito. Makapansin nyo po sa side po na to. May sliding window na po tayo dito. Na-access po natin, katulad po ng ginana natin kanina.
sa ating space po dito sa gilid po ng ating bahay. So, mas maliwalas po. And for your idea po, pwede nyo pong ilagay dito yung inyong TV or pwede nyo pong lagyan dito ng sofa. Mamaya po, bigyan ko po kayo ng mga idea na pwede nyo gawin kasi titignan po natin yung kanilang model unit kung saan po naglagay na po sila ng mga furniture, nilagyan na nila ng design yung bahay. So, dito po sa bandang living area po natin, kompleto rin po ang ating mga socket. So, may switches na rin po dito at mapapansin nyo po dito po sa part na to, meron po tayong owning na bintana. Aluminum na rin po yan kaya hindi po yung kinakalawang. So, this is our space for the living area. And pagpunta po natin dito sa side po na to, mapapansin natin yung space nila for the dining area at kitchen area. Before tayo pumunta dito po sa ating kitchen area, mapapansin nyo po, naka-ready na rin po ang ating mga saksakan. And meron po tayong mga naka-aluminum na rin po na window dito para po mas madali pumasok yung hangin. So, dito po sa side na to, meron pong switches and po, nagmukha po talagang maliwalas yung bahay dahil po tayo ay high ceiling na. So kahit nagmumukha po siyang spacious, mas maganda po yung pagpasok ng hangin. Dito po sa ating dining area, pwede po tayong maglagay ng 6-seater na dining table. So malaki po yung space para sa isang malaking pamilya. Kasya-kasya po kayo dito. So dito po sa side po na ito, meron pa rin po tayong sliding window, no, na access po dito po sa gilid po ng ating bahay. And yan, pwede po pa rin pagpasukan po ng hangin. And kung gusto nyo pong lagyan po ng tambayan dito, pagkatapos nyo kumain, ayan, pwede po yan. So, dito naman po sa side po na ito, this is our kitchen area na kung gusto nyo po itong ilabas, dito po sa labas na side po ng ating bahay, pwede rin naman po. Pero this is cemented po and meron na rin po tayo dyan kitchen sink na aluminum na rin po ito. Stainless, I mean. So, ayan, kompleto na po yung pagkaka-turnover niyan. But this is the turnover. Pwede nyo po siyang pag-isipan ng design na gusto nyo pong ilagay dito. So, dito pa po, mayroon silang bintana para mas maliwalas po at maliwanag po pag kayo po ay nagbubukas. So, here, ay mapapansin po natin, kompleto rin po ang ating saksakan. May switches, at kung mapapansin nyo po sa bawat side po na yun, kung ngayon po ay maglalagay ng mga split type na aircon, naka-ready na rin po yung mga saksakan dyan. So, here, bago po tayo pumunta dito sa side po na to, ito po yung access po natin sa ating service area, yung iniputan po natin kanina. Nakita nyo na rin po ito. So, this is good for laundry area or kung ano pong mga gusto nyong idea na pwede nyong gawin sa bahay. Sa part po naman na ito ng bahay, mapapansin po natin, nandito po ang kanilang toilet and bath. Makapansin po natin kung ano po yung nakikita nyo dito, yun na po ang pagkaka-turnover niya. So ito may shower na rin po siya, shower head. Kompleto na po ang ating toilet. At the same time, ang lavatory po natin. So ito po ay naka-tiles na, minimal na lang po ang inyong papagawa. Actually, pati po yung paglagayan po ng ng ating towel, nandito na rin po siya. At meron po tayong bintana rito para sa ating ventilation sa ating CR. So, essential po, meron po ganito pa. Naayos pa po yata nila. And ang ating door naman po dito ay PVC plastic. No? So, ayan po ang ating ground floor. Tignan naman po natin ang second floor. Before tayo umakyat, mapapansin po natin, tayo po ay dito ay nakabakal. Tubular po ang ginamit nila sa kanilang handrails. And at the same time, dito po sa side po natin, nakasemento po yan para kung gusto po natin lagyan ng vinyl or tiles, pwede. Tara! So, ayan, pag-akit po natin ng hagdanan, mapapansin po natin na malaki rin po yung steps natin dito sa hagdan. Kaya, sulit po, no? Dito po sa hagdanan natin. So, dito po sa second floor, this is provision for 3 bedroom. So, sa bawat part po ng kanto ng spaces natin dito sa second floor, mapapansin po natin may nakalagay na po yun na switches. At dito po may bintana po because tayo po ay single detached. Mapapansin po natin pag inikot po natin yung second floor, lahat po ng side po natin ay meron pong bintana. So mas maaliwalas po ang pagpasok ng hangin. Kaya kahit po tayo ay nasa sentro, no, maganda pa rin po yung pasok po ng hangin sa ating bahay or kahit po tayo nasa city. So this is the first bedroom, no, na pwede nyo gawin. Nandito naman po sa side po na ito yung sa modern unit po natin, ginawa po nila itong master's bedroom. So, dito po sa master's bedroom, ito po yung space na ginawa po nila. Naglagay po sila dyan ng harang. But anyway, this is the master's bedroom. Meron po tayong owning dito na bintana. And then, yung master's bedroom po natin,
is connected po siya sa ating balcony. So, dito po sa ating balcony, sarap ng hangin. So, dito po sa ating balcony, ayan, mapapansin nyo po, this is our space. Maglagay lang po kayo ng onting design dito, upuan, table, pwede nyo po itong maging coffee area or kung saan po kung gusto nyo pong magmuni-muni kung kayo po ay nag-iisip. So, ayan po, na meron po tayong tempered glass po dito at ganito na po yung pagkaka-turn over ng ating balcony. So, tara, pasukin po natin ulit dito. Papansin po natin, ayan po, nakabiga pa rin po yan dito at matibay po yung pagkakagawa ng bahay. This is the third bedroom. Pansin po natin, meron pa rin tayong bintana. May owning po dito sa side po na to. And this is the space na pwede nyo gawin. Naka-ready na po ito. So, kung gusto nyo pong lagyan siya ng ibang design or gusto nyo maglagay po ng another na living area sa second floor, pwede naman po yun. This side naman po, mapapansin po natin, this is yung ating second na toilet and bath which is located sa second floor. So, again, dito po ay kompleto na po. May shower po tayo dito, may toilet, and at the same time, meron po tayong lavatory. So, mapapansin din po natin, no, meron po tayo dito mga outlet na rin po. Yan, kung mapapansin po natin, kasi kung meron po tayong heater, yan, pwede na po, naka-ready na po yan. So, again, ventilation po, nandyan po siya. And, fully painted at complete na rin po at PVC plastic po itong door po natin. And before po tayo tumingin sa baba, mapapansin nyo po, ito po yung turnover po natin ng ating ceiling. Wala pa po yung kisame, so kayo na po yung makakapag-decide or makakapag-design niyan. Pero naka-ready na po ang ating mga switches, pagkakabitan po ng mga ilaw at yung mga switches para po sa mga division na plano nyo pong gawin dito sa bahay niyo. So tara, tignan naman po natin ang kanilang model unit para makakuha po tayo ng idea kung paano natin bihisan yung bahay. At the same time, kung ano po yung mga design na pwede natin gawin dun sa ating unit. Tara! So ayan, tignan naman po natin ang kanilang model unit para makakita po tayo or makakuha po tayo ng idea sa design na pwede natin gawin sa bahay. So dito po sa side po na ito, ayun, mapapansin po natin, lagyan po natin ng tiles ang kanilang parking space, no? So ayan, naglagay lang po sila ng wrap tiles po dito. And pero yung bahay po, ayun, ganun pa rin pa naman po. Naglagay lang po sila dito ng mga landscape, no? Ayan, yan po siya. So, mas naging maganda po yung libot po ng bahay niyo. Ito po sa side po na to. So, ayan, tara, pasukin po natin yung bahay mismo. So, ayan, tara, pasukin po natin ang loob. So, ayan. So, pagkapasok po natin, wala naman pong nagbago masyado sa kanilang pinto. Pinalitan lang po nila ng kulay ito. Pero ito po yung pinto natin, over po natin. So, this is their space for the living area. Naglagay po sila ng TV sa side po na ito. Dito po sa ating lanay, sa ating sliding door, naglagay lang po sila ng cortina. Minimalist yung ginawa nila actually dito sa side po na to. Pero nagmukha lang po siyang magaan sa mata. So, again, naglagay po sila dito ng sofa and meron silang maliit na table dito sa harapan. So, this is the living area, and then po dito sa side po, no, sa ilalim po ng hagdan, naglagay po sila ng simpleng study table para mas magamit po nila yung space. So, the same time, kung dito po sa hagdan, pwede nyo po itong lagyan ng cabinet or yung mga storage nyo, no, para mas magamit nyo po yung space po nito. But then again, ayan, mapapansin po natin yung ating tiles. Ginawan po nito ng gray na tiles na medyo rough. And maganda rin po yung pagkakagawa niya. So, dito po, naglagay pa rin po sila ng cortina sa ating mga bintana pa na tanawan po para sa ating parking space. So, naglagay po sila dito ng 6-seater po na dining table. Kaya kung kayo po ay mayroong malaking pamilya, kasya po tayo dito. So, dito po sa side po na to, bago po pala dyan, ito po yung, naglagay sila ng cortina, and ito po yung ating sliding doors po natin dito sa part po ng dining area, papunta po ulit din sa gilid po ng ating bahay. And then dito po sa side po na to, naglagay sila ng countertop, no? Pwede po kayong magluto dito, and naglagay sila ng mga cabinet po dito. Tara, tingnan nyo po. Storage po, no, ng mga gamit na pwede nyo pong gawin. So, pwede nyo po itong gayahin. And dito po naman sa side na to ang kanilang kitchen area. Napansin po natin ito over hanggang dito po ito, pero ito po minaksimized po nila. So ayan po, naka-marble na po yung tiles po natin dito sa side po na to. Ito po yung kanilang
sink. Ayan po, naglagay sila dito ng kanilang exhaust fan po ito para sa kanilang lutuan. Ayan, may mga cabinet pa rin po. So, dito po sa baba, no, storage po ng pagkain at saka ng mga kitchen appliances po natin. Dito naman po sa side po na to, ang ganda po ng ginilagay po nila dito. Then, pwede po natin buksan yung ating blinds and pwede na po natin isa. Pwede po maliwanag kung gusto nyo pong wala pong liwanag yan po. So, dito yung kanilang refrigerator and may cabinet po dyan. So, all in all, yan po yung ating kitchen area. Dito po sa side po na ito naman po yung ginawa nila sa kanilang toilet and bath. Ang ganda. So, dito po sa side po nito yung kanilang shower area. And then, ito po yung toilet. So, naglagay lang po sila ng tiles sa mga walls na rin po. And, mapapansin nyo po, medyo minaksimate na. Naglagay sila ng cabinet dito for the towels. And, ito po yung, ayun po, katulad po yung sinabi ko kanina, may nakaready po kasi saksakan doon. So, yun, para po ako sa, kung kayo po yung maglalagay po ng heater, nakaready na po yung saksakan. Anyway, ayan po, meron na po tayong mga ventilation dyan. So, ayan po. And dito po sa side po na ito, ito po yung access po natin para sa ating service area or yung ating laundry area. Kung ano po yung gusto nyo gawin dito sa area. May saksakan rin po dyan in case po. Ayan. So, akitin po natin ang second floor. So, dito po sa side po na to, sa ating hagdan, nilagyan po ito ng vinyl. Biglayin lang po nila. And, akitin po natin. So, dito po sa side po na ito, ayun, mapapansin nyo, naglagay sila ng mga pictures. Ito rin siguro yung gagawin ko na idea kung ito po yung ganito makukuha ko. But anyway, ayan, ang laki po ng space nito para sa mga art o yung mga family picture po ninyo or picture po ng graduation, pwede nyo pong ilagay nyo sa side na yan. And kung mapapansin po natin, dito po sa side po na to, may bintana pa rin po para mayroon pong natural light na papasok. Hindi nyo na po kailangan magbukas ng ilaw kung umaga naman po. Ayan po meron po dyan sa mga side. Tara! So ayan, pag-akit po natin ng second floor, meron po tayong 3 bedroom silang ginawa dito. Tignan po natin yung kanilang first bedroom dito sa side. So in this side, mapapansin po natin yung ating first bedroom. Lagay po sila ng maliit po na bed po dito sa side po na to. Ayan po yung bintana, naglagay po sila ng blinds and naglagay po sila ng window type na aircon. Dito po sa side po na to, mapapansin nyo po, meron po silang study table na nilagay and naglagay po sila ng cabinet dito sa side na to. Gamit na gamit po yung space. So, simple design pero napaka modern po, no? At aesthetic niya. Dito po sa katabi po ng ating first bedroom, mapansin po natin dito po yung kanilang second toilet and bath sa second floor. Pares lang po yung pagkakadesign sa toilet and bath natin sa ground floor. So, ito po na shower. And, ayun po yung idea na pwede nyo pong gawin sa unit niyo. And then, dito naman po tayo sa second bedroom. Mapansin po natin, sa second bedroom po natin, and po, meron po tayong maliit po na bed ulit silang nilagay para po sa single person. So, pero kung meron po kayong anak na dalawa na pwede magsama sa isang room, pwede nyo pong lagyan dito ng double deck. So, anyway, naglagay po sila dito ulit ng study table. Ayan, naglagay lang po sila ng mga pictures at design sa walls and blinds. And dyan po sa likod po natin, mapapansin po natin, nandito po yung kanilang cabinet ulit. Ayan. So, yung mga idea po na pwede nyo gawin. And dito lagay lang po sila ng simpleng ilaw. So, this is the second bedroom. Tingnan po natin ang master's bedroom natin. So, this is the master's bedroom. Naglagay po sila ng queen size na kama. Mapapansin po natin, gamit na gamit po ang ating space. So, naglagay lang sila ng abstract dito sa side na to. May bintana pa rin tayo dyan. Nandito po yung ating cabinet. And then, mapapansin po natin, connected po ang ating master's bedroom sa ating balcony. Ayan. Tara, tignan pa natin dito. So, dito po sa ating balcony, this is their space. Ginawa lang nila, no? Patulad po ng idea na sinabi ko sa inyo kanina. Naglagay lang po sila ng onting ng upuan po dito at table. Parang coffee area na po nito or pwede nyo pong pagtambayan. Para po makalanghap ng sariwang hangin. So, ito po yung ating balcony. So, nakita po natin yung mga idea na pwede natin gawin sa bahay. Pag-usapan naman po natin ang presyo. So meron po tayong tatlong financing scheme dito po kay Idesha Dasmariñas. Si Pag-ibig Financing, si Bank Financing at si In-house Financing. So ngayon po, pag-usapan po natin si Bank Financing kay Fuji Model Unit. So ang ating total contract price po ay nag-i-start sa 9,076,011 pesos.
Sa ngayon po, mayroon po tayong discount na 100,000. Ang ating loan value po kay Pag-ibig, less po ang ating down payment ay 8,078,410. Meron po tayong down payment po na 897,601 pesos. Ang ating reservation fee po ay 30,000. So, sa down payment po natin, kasama po ang ating insurance ay 43,561 pesos for 22 months. For 20 years, meron po tayong monthly amortization na 63,849 pesos. Ang ating required income ay 182,428 pesos. So in case po na hindi po kayo pasok sa required income, pwede po ang co-borrower. And for further information, inquiries or pre-tripping, pwede nyo po kaming kontakin sa number po na makikita nyo sa screen. Meron din po kami dyang page, and at the same time, pwede nyo pong filan yung Google Sheet po natin at magbigay po kayo ng information para makontak po namin kayo. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng bahay na located sa prime location, walking distance ang SM, Robinson at malapit po sa mga landmarks katulad po ng hospital, schools at marami pang iba. At the same time, kumpleto na po ang amenities, kaya sulit na sulit. Single detached na at napaka-modern ng pagkakadesign ng bahay at meron kayong malaking space. I-check nyo na po ito. Again, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para po kayo maging updated sa mga postings po namin ng house tour na kagaya po nito. Again, maraming salamat po at magandang araw.